Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, ating ipagdasal ang lahat ng mga nagdiriwang ngayon ng kaarawan. Ganun din ang mga biyayang ating itinataas ngayon sa Panginoong Diyos. At upang tayo'y maging karapat-dapat, pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sapagkat
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di naghahari sa daigdig na ito, sapagkat ang katarungan ng Diyos ay walang kamatayan, pagkat ang tao'y hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng dyablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ng mga napailalim sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pupurihit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay hindi na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Purihin ang poon, siya ay awitan, ang lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay aalalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag. Sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Sa akin at ligtas, ang dangal mo'y aking galak. Kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama ko'y galak ng iyong hubarin ang aking pangluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, ay di magsawa. Sa akin at ligtas, ang dangal mo'y aking galak. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa
Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Bagamat mayaman ay nagpapakadukha upang yumaman kayo sa pamagitan ng kanyang karukhaan. Hindi sa ibig kong maganan ang iba at mabigatan naman kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang nangangailangan at sila'y mananagana, sila na naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang salita ng Diyos. Sa Diyos, tayo po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea, nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipon-punan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami ng manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkos ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus, hinanap ang humipo sa kanya. Palibhasay alam ng babae ang nangyari, siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban."
lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan na siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama at ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, na ang ibig sabihin, ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. At sa inyo pong lahat, lagi kayong welcome sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Kaya naman, ang ating minamahal na tagapamagitan, tagapagdala ng ating mga panalangin sa Panginoong Diyos, upang tayo gumaling sa ating mga karamdaman. Palakpakan natin Santo Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, napaganda ng ating mga pagbasa ngayon. Ito makikita natin na kapag ang tao ay may connection sa Diyos, siya'y mabubuhay. No? Mabubuhay. Magkakaroon siya ng buhay. Basta't ang tao ay lumapit sa Diyos, siya'y mabubuhay, siya'y gagaling. Amen. Basta't ang tao lumapit sa Diyos, gagaling ka, mabubuhay ka. Tingnan natin ang mga pagbasa, lalo higit sa mabuting balita na ating napakinggan. Tingnan ninyo yung 2 tao o ilang taong naririto. Una, yung isang ama. Taas ang kamay ng mga amang nasimba ngayon sa National Shrine ni Santo Padre Pio. Yun, maraming mga ama ang naririto ngayon. Tingnan ninyo ang ama. Si Jairo, isang ama, lubos na nababagabag, lungkot na lungkot. Ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay. Ang kanyang anak na dalagita, may malubhang sakit, nag-aagaw buhay. Kaya itong ama, umiiyak sa harapan ni Jesus. Pumunta po kayo sa amin, ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y pagalingin at nang siya'y mabuhay at nang mabuhay. Kita ninyo, itong amang ito, ginawa niya ang lahat para lang gumaling ang kanyang anak. Gusto niyang mabuhay ang kanyang anak, kaya siya lumalapit sa Diyos. Gusto niyang magkaroon ng malalim na connection sa Diyos. Ang amang ito, lahat ginawa niya. Ganyan na magulang sa anak, ginagawa ang lahat para mabuhay. Mga minamahal na mga magulang na naririto, pakinggan nyo ito, no? Tingnan ninyo ang pagbasa. Kapag may malalim kang ugnayan sa Diyos, magkakameron ng magandang buhay ang iyong anak. Amen. No?
basta't meron kang malalim na relasyon sa Diyos, mabubuhay ang anak mo. At tingnan ninyo ang unang pagbasa. Sa unang pagbasa mula sa aklat ng karunungan, sabi ng Diyos, hindi ko ikinalulugod na ang tao ay mamatay. Bakit nagkaroon ng kamatayan? Bakit pumasok ang kamatayan sa daigdig? Dahil sa demonyo. No? Dahil sa demonyo. Kaya ang tao ay nagkakasakit, nahihirapan dahil sa demonyo. Pero tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, sa kanyang imahin. Kaya siya hindi papayag ng tayo mamatay. Pero dahil sa kasalanan, nakapasok ang paghihirap, nakapasok ang kamatayan dahil sa kainggitan. Oh, yan ang dahilan no? Hindi pagsunod, no? Kaya pumasok ang hirap sa tao. No? Kaya kita ninyo, pag ang tao ay nawala sa Diyos, naandyan ang daming nagkakaroon ng parang kamatayan. No? Kasi lumalayo ka sa Diyos. Tingnan niyo yung babaeng 12 taon ng dinudugo. Sabi, lahat na ng doktor napuntahan, lahat ng kanyang mga pinaghirapan ay naubos na. Wala nang siyang mapuntahan. Naghihirap na, may sakit ka pa. Isipin nyo yan. 12 taon na siyang may sakit. 12 taon nang naghihirap. Ubus na ang lahat ng kanyang ari-arian. Nung maisip lang niya na ang Diyos lang pala ang solusyon sa lahat. Ano? Kita niyo yun? Kaya inilagay niya sa kanyang puso, no? Nilagay niya sa kanyang puso, sa kanyang isip, na kailangan kong maniwala kay Jesus. Sapagat sabi ng mga tao, siya'y nagpapagaling. Naririnig niya, nagpapagaling ang taong ito. Pero hindi siya makalapit. Nahihiya. Para bang katulad natin, di makasimba, nahihiya, o kaya naman ay ayaw talaga, no? Para bang natatakot lumapit sa Diyos. Kaya sabi niya, sa puso't isip ko, ako'y nananalig. Mahawakan ko lamang ang damit, ang laylayan ni Jesus. Siguradong gagaling ako. Isipin niyo yun, no? Sa kanyang puso, sa kanyang isip, idilagay niya ang kanyang pananampalatayang, pananalig sa Panginoong Diyos. Ako'y gagaling. Makalapit lamang ako sa Kanya at siya'y mahawakan ko. At pakiramdam ni Jesus, may kapangyarihang lumabas sa Kanya nung mahawakan ng babaeng dinudugo. At siya'y gumaling. Nung siya'y magkaroon ng connection, nung siya'y humawak kay Jesus, magkaroon ng connection, siya'y nabuhay. Siya'y gumaling. No? Kita ninyo? Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Basta tayo magkaroon ng connection sa Kanya, siguradong gagaling at tayo'y mabubuhay. Tingnan niyo yung babaeng dalagita, namatay na. Anong ginawa ni Jesus? Hinawakan. Parang batang ito'y magkaroon ng connection sa Kanya. No? Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi. Ineng, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Little girl, rise up. Bumangon. Hinawakan ni Jesus. Nabuhay. Mga minamahal ng mga kapatid, tingnan ninyo yung mga taong malulungkutin. Yung mga mahilig magsarili, lumayo, gusto mag-isa lamang sa kanyang buhay. Kita ninyo, pag siya'y nawawala ng connection sa pamilya, nawawala ng connection sa ibang tao,
Yung gusto niyang siya'y mag-isa lamang, kita ninyo ang kanyang buhay. Parang siya'y nawawalan ng buhay. Kapag siya'y lumalayo sa karamihan, lumalayo sa simbahan, no, sa community, sa kanyang pamilya, lumalayo siya. At kita nyo na kanyang nagiging buhay pag siya'y mag-isa. Pag walang kaibigan, walang kabarkada, walang kasamahan. Kita ninyo, pag siya'y malayo, para siyang ibang kanyang buhay, ay lalong higit na kapag ang tao ay malayo sa Diyos. Isipin nyo ang kanyang buhay. Parang it means napatay ka na. It means death. Kaya, mga minamahal na mga kapatid, no? Ang ating sarili, ilapit lagi natin sa Diyos. At kita ninyo, yung unang pagbasa, sino ang nagpapahiwalay sa tao at sa Diyos? Ang demonyo. Anong ginagawa ng demonyo sa tao? Tinutokso. Tinutoksong magkasala ka lagi para mapalayo ka sa Diyos at ikaw ay mamatay. Kita ninyo yan, ha? Kaya nawa, inyong ipanalangin kay Santo Padre Pio na tayo'y laging mayroong koneksyon sa Diyos para tayo gumaling at mabuhay. Palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos amang lumikha ng buhay, tayo ay lumapit at hingin natin sa Kanya ang mga biyayang maghahatid sa sambayanan sa buhay na walang hanggan. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang katolika, upang ang pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos ay magbigay ng paggaling sa mga sugat na naranasan ng inang simbahan at sa pangunawa ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari ay mapalaganap ang aral ni Kristo at maakay ang sambayanan sa isang buhay na pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay lumaganap sa sangkatauhan, at ang kapangyarihan nawa ang magpagaling ng Diyos, ang humilom sa sugat ng daigdig na bunga ng pagkakamasarili at ng pag-aalitan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga kapatid nating nasa pagdurusa, dulot ng iba't ibang anyo ng pasakit, upang ang biyaya ng pagpapagaling, ang pagpapalakas sa kanilang pananampalataya, at sumapuso nawa nila ang matibay na pananampalataya, na sila ay kabilang sa kaligtasang alay ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating lahat, kasama ang ating pamilya, upang ang pag-asa sa buhay na walang hanggan, ang maghari sa ating mga tahanan, at may pakita nawa natin ang ating pananampalataya sa ating mabubuting gawa at pagkalinga sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Ama, ang lahat pong ito ay aming hinihiling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa mga may panghandog na sobre, pakihulog na lamang po sa ating buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayan
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawin mong kalugod-lugod sa mga alay na ito. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan, bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig. At ang kamatayan ay kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa puso at pagkabukaw, langit at ubos mong tunay. O Jesus, kami mahal, iligtas mo kami kanan. Ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ng kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawa't dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian.
alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinisanisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Magsitayo po ang lahat. Bilang isang bayang minamahal ng Diyos, sama-sama ngayon nating awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nung pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iwain tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Cordero na Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin.
kaloob mo sa amin ang Kung hindi makaluluhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. sarili sa Diyos mo ilagay. Pag nagtitiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kaunihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghali tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, umanatag ka, maging matyaga, maghintay sa Kanya. Huwag nahihitan ang gumiginawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuting gawin, at manan kang ligtas at lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. O Diyos, Ikaw ang labing hanap, loob ko
sa aking kamay, magagalak na aawit na ang papuri alay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwid ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Ang second petition po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng mga matatanda at may sakit ng mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwid ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit ako buong galak. O Jesus, ilumin mo
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhay nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming mayaalay. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw dito sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng Pambansang Dambana sa inyong mga tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections nung nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy ninyong kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo ng kumpilang pamparokya dito sa Pambansang Dambana. Para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po ay magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto lamang. Ang susunod po nating misa ay sa ganap na 9 ng umaga. Marami pong salamat sa inyong pakikiisa at sana'y panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Maaari na po tayong magsitayo para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyong ilabas ang lahat ng inyong mga pabeblesan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga langis, mga rab, na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat Salamat sa Diyos.